puso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maaasahan, Super Radio 594, Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB, Super Radio. DZBB, Super Radio #1. Oras, 1 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Bakalalad. Markado! Magandang madaling araw, ngayon po'y araw ng Martes, ikapito sa buwan ng Abril, taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat nyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Bakalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin, malinsang ang panahon asahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon, halos walang kaulapan na naobserbahan sa hilaga at gitnang Luzon dahil sa umiiral na ridge of high pressure area. Ito ang pumipigil para makakit ang hangin na nabubuo bilang mga kaulapan at nagdudulot ng mga pag-ulan. Kahapon pamalo sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index o damang init na naitala sa Alabat, Quezon. Ngayong araw posible namang umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa San Jose Occidental, Mindoro at Dumangas, Iloilo. Markado! Panibagong malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ipatutupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanyang Shell, Petron at Jetty, tataas ng hanggang 19 pesos and 80 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 5 pesos and 90 centavos naman ang taas presyo sa gasolina. Ang Shell at Petron naman may taas presyo rin na 9 pesos and 10 centavos sa kada litro ng kerosene. Epektibong oil price hike simula mamayang 6:00 ng umaga. Ano na lamang yung mga tsuper natin? Baka mas lalong walang masakyan ngayon. Ang hirap ng mga ganyan dahil ilang beses na to, pang-apat na ata ito na malakihan na mega oil price hike. So, hirap na po no yung mga kababayan po natin. Lahat tayo apektado po dito. So, baka mamaya magulat tayo, wala nang magdala ng mga sasakyan tapos wala pang masakyan. Kaya anong alternatibo kaya ang gagawin at ano yung mga programa na dapat ilatag na ng pamahalaan para rito? Markado! Taas presyo naman sa liquefied petroleum gas o LPG patutupad ng isang kumpanya ngayong araw. Sa abiso ng kumpanyang Regasco, tataas ng 16 pesos ang presyo ng kada kilo ng kanilang LPG. Katumbas siya ng 176 pesos na dagdag sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. Sa ngayon nasa 1,488 pesos hanggang 1,600 pesos na ang kada 11 kilogram na tangke ng LPG ng Regasco sa Luzon. Markado! Samantala, grupong Piston muling maglulunsad ang pagkilos kasabay ng panibagong mega oil price hike sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon kay Modesto Camodi Floranda, National President ng Piston, muli nilang ipananawagan sa pamahalaan na suspindihin ang ipinapataw na excise tax at value-added tax o VAT sa langis, pagbaba sa presyo nito at pagbasura sa oil deregulation law. Isasagawang kilos protesta ganap na 9 ng umaga sa mga palengke, terminal at iba pang komunidad. Markado! Malawakang tigil pasada kinakasa naman ng isang samahan ng mga transport driver at operator. Sa kinana rin niya ng walang patid na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Orlando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas, o LTOP, maaaring umabot sa milyong-milyong pampublikong sasakyan sa buong bansa ang lalahok dito. Kabilang dyan ang mga jeep, bus, UV Express, tricycle, truck at motorcycle taxi. Markado!
Mga nakatenggang jeep, asahang darami pa oras na ipatupad ang panibagong mega oil price hike. Yan na nga yung binabanggit natin kanina eh. Hindi na kaya bumiyahe. Ayon kay Libay de Luna, National President ng Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO, sa ngayon nasa 25% na ng mga traditional at modern jeep ang hindi pumapasada. Dahil dito nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos na ipatupad ng service contracting program para sa sektor ng transportasyon. Hinimok din niya mga operator na bawasan ng sinisingil na boundary sa mga tsuper. Markado! Pondo naman ng gobyerno para sa service contracting sa libreng sakay dapat dagdagan. Ito ang sinabi ni Melencio Boy Vargas, National President ng Grupong Altodap, sa harap ng nakaambang panibagong malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Git niya mas apektado ng mega oil price hike ang kanilang mga miyembrong tsuper sa mga probinsya. So ngayon marami pa umanong mga tsuper ang hindi nakatatanggap ng fuel subsidy mula sa gobyerno, kaya idudulog na lamang ito sa LTFRB. Markado! Desisyon kung sususpendihin o babawasan ang ipinapataw na excise tax sa langis, malalaman ngayong araw. Tay oras na matanggap na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para matugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dulot ng gera sa Middle East. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpulong ang DBCC para pag-aralan ang epekto ng patuloy na gera at ng mga posibleng tugon dito, kabilang ang issue ng excise tax sa langis. Pero kit niya buhay ng gobyerno ang buwis, kaya't kailangang balansihin ang magiging aksyon ng pamahalaan. Markado! Refund sa excise tax na ipinataw ng lumang inventaryo na ibinenta sa publiko, ibinungkay sa Malacanang ng isang mambabatas. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian, marikasin itong mapababa agad ang presyo ng produktong petrolyo sa halip na hintayin maipatupad ng batas na magbibigay kay Pangulong Bongbong Marcos ng kapangyarihan na suspendin o bawasan ng excise tax sa langis. Nababahala rin umano ang senador na sa lagay ng supply ng langis ng bansa dahil sa kabila ng katiyakan na may paparating pang supply, 57 araw na lamang ang itatagal ng gasolina, 47 araw sa diesel at 33 araw sa liquefied petroleum gas o LPG. Samantala sinabi naman ni Senate President Vicente Sotto III na makikipagpulong siya kay Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa mungkahing joint oil and gas exploration ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Markado! 16 na Philippine flag tanker maaaring gamitin ng bansa sa pagbiyahe ng krudo. Ayon kay Director Luisito de los Santos, tagapagsalita ng Maritime Industry Authority o Marina. Sa ngayon, mayroong 100 Philippine flag vessels kung saan 16 dito ay maaaring gamitin para magbiyahe ng krudo. Kabilang dito ang 2 tanker na kanilang minomonitor sa danger area sa Middle East. Una rito pumayag ang Iran na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barko ng Pilipinas na may dalang krudo. Markado! Napag-usapan ng Pilipinas at Iran kaugnay sa pagdaan sa Strait of Hormuz sa mga barko ng Pilipinas, dapat linawin ng gobyerno sa publiko. Ayon kay Professor Dindo Manhit, isang geopolitical analyst, kailangang maging transparent ang gobyerno kaugnay sa epekto ng pag-uusap ng dalawang bansa sa gitna ng krisis sa enerhiya. Bukod dito, napapanahon na rin anya para gamitin ng gobyerno ang pakikipagkaibigan sa Amerika at Canada para makakuha rin ng supply ng petrolyo sa mga naturang bansa. Markado! Malacanang, walang makikitang magiging issue sa relasyon ng Pilipinas at Amerika matapos makapagnegosasyon ng bansa sa Iran para sa ligtas na pagdaan ng mga barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, batid naman ng Amerika ang sitwasyon at maihalin tulad din dito sa pag-angkat ng bansa ng langis mula sa Russia sa gitna ng problema sa supply at presyo ng langis dahil sa digmaan sa Middle East. Nilinaw naman ng Malacanang na ang usapin sa safe passage sa Strait of Hormuz ay para lamang sa supply ng langis sa bansa at hindi sa galaw ng presyuhan nito. Markado! Pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda sa mga tricycle drivers sa labas ng Metro Manila sisimulan na ng Department of Social Welfare and Development bukas, April 8. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa hanay ng transportasyon apektado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Gagamitin ng kagawaran ng listahan mula sa mga lokal na pamahalaan na siyang nagbibigay ng permit sa mga tricycle driver. Tinatayang mahigit 300,000 tricycle drivers ang makatatanggap ng ayuda, pero posible pa umanong madagdagan ito kapag pumasok ng lahat ng report mula sa kanilang mga field office. Tiniyak naman ng DSWD na binubusisi nilang listahan para matiyak na walang dobleng pangalan, walang kulang na entry at tama ang mga detalye nito. Markado!
Pagsasampa naman ng kaso laban sa negosyante at may-ari ng bahay sa Quezon City kung saan nagkaroon ng pagsasalin ng nasa 12,000 liters ng diesel. Pinag-aaralan ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay Fire Senior Superintendent Archie Andumang, OIC Director ng BFP NCR, batay sa paunang investigasyon, lumabas na walang naipakitang installation clearance para sa paglalagay ng sariling tangke o pondohan ng diesel ang may-ari ng tanker at wala rin itong kaukulang permit mula sa barangay. Nag-imbak eh. Ha? Depensa naman ng may-ari ng bahay gagamitin ng imbak na diesel para sa kanilang mga truck. Sinabi naman ni BP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Rico Neil Quanchu na banta sa kaligtasan ng mamamayan ng ginawa ng negosyante dahil maaari itong magdulot ng sunog at pagsabog. Tsaka kaya hindi rin hinikayat no yung pag-iimbak. Dahil baka mamaya pwedeng pagmulan po yan ng sunog o kaya pagsabog. Markado! LRT Line 2 may libreng sakay naman sa mga pasahero sa Webes April 9. Yan ay bilang pakikisa sa pagunitan ng Araw ng Kagitingan. Sa abiso ng Light Rail Transit Authority o LRTA, aarangkada ang libreng sakay sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, 7 a.m. hanggang 9 a.m. At alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi o 5 p.m. hanggang 7 p.m. Hinikayat ng LRTA ang publiko na samantalahin ang libreng sakay, kasabay ng pag-alala sa kagitingan, sakripisyo at kabayanihan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay para sa kalayaan ng bansa. Markado! EDSA Magallanes Flyover Southbound, bukas na muli sa mga motorista. Ito mula sa EDSA Ayala patungo sa EDSA Evangelista sa Makati City at EDSA Taft Avenue sa Pasay City. Mata na isinara ang naturang flyover sa mga motorista mula noong April 1 para isailalim sa rehabilitasyon. Kahapon muli itong binuksan dahil natapos ang pagkukumpuni at paglalagay ng aspalto. Markado! Unang bahagi naman ng rehabilitasyon ng EDSA mula Ross Boulevard sa Pasay City hanggang Orense Street sa Makati City. Halos kompleto na ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, inaasang matatapos ang rehabilitasyon sa unang bahagi ng kalsada ng mas maaga ng halos 2 buwan. Sa ngayon, ang gagawin na lamang anya ay ang mga bangketa para matiyak na maayos itong madaragdagan ng mga pedestrian. Batay sa datos ng DPWH, wala pang 6 na bilyong piso ang nagamit para sa pagkukumpuni ng EDSA kumpara sa unang inilang budget sa ilalim ng dating Sekretary Manuel Bunoan na umabot umuno ng tinatayang 17 bilyong piso. Laki ng nabawas, ano? Markado! Mga kapuso, yan pong unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo dahil magbibigay daan lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 13 minuto na makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! DZBB Super Radio Number 1. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Zobel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Zobel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account.
Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Pakinggan ngayong Biyernes sa Suma sa Puso. Ano naman kung mahabang proseso, kung magastos? Kailangan naman pabayaan na lang natin, di ba? Hindi naman pwede yun, Jane. Buhay mo'y nakasalalay dito. Kaya kahit na ano pa maging resulta ng test sa'yo, haharapin natin ang magkasama. Mercury Drug, gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug, tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Super Radio number 1. Mga kapuso, ako po si Rowena Salvacion. Lubos po ang aming pasasalamat dahil kami ang inyong pinagkatiwalaan sa pagbabalita. Hindi namin sasayangin ang inyong pagtitiwala mga kapuso, kaya naman dito sa Super Radio DZBB, makatitiyak kayo na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Super Radio number 1. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 17 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. Philippine Airlines nag-abiso kaugnay ng mga suspendidong biyahe patungong gitnang silangan. Alamin natin ang detalye sa ulat na yan ni Romel Balasbas. Romel! Nag-abiso ng suspensyon ng biyahe ang Philippine Airlines patungong Doha at Riyadh sa Saudi Arabia. Sa abiso ng kumpanya, sinabing kanselado muna ang biyahe patungong Doha, Qatar at Dubai hanggang May 31 dahil sa sitwasyon sa rehiyon kasama ng posibleng panganib sa infrastruktura at pangkabuuang kaligtasan sa himpapawid. Kanselado mga sumusunod na biyahe hanggang May 31, 2026. PR 658659 Manila, Dubai, Manila, PR 684 Manila, Doha at PR 685 Doha, Manila. Hanggang June 1 naman ang PR 685 Doha, Manila. Kanselado naman hanggang Webes, April 9 ang mga biyahe papunta at mula sa Riyadh habang patuloy na inaaral ang operating conditions doon. Ayon sa PAL, top priority nila ang kaligtasan ng mga pasahero. Para sa mga apektado, pwedeng mag-rebook, gawing travel credit ang ticket at mag-request ng full refund. Ako, si Romel Balasbas ng GMA Super Radio. DZBB dapat totoo. Markado dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Romel Balasbas. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Search nyo lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso at syempre, salamat din sa mga kapuso nating nakikinig. Nakamonitor sa atin ngayon sina Sheroke Nelson Malinaw, syempre Ate Antonina Fangon, Anselma Gonzales. Ayan. Kay Kendrick ayan. Kay Anselma, oo. At syempre sa BFP Nueva Ecija nakikinig sa atin, Aldi Igorot. Good morning. Sa mga motorist ng laman ng kalsada, ingat-ingat po tayo saan man tayo papunta. Markado! Balik tayo sa balitaan. Supply at presyo ng bigas sa bansa natiling matatag sa kabila ng nararanasang krisis sa langis, bunsod ang gera sa gitnang silangan. Batay sa datos ng Department of Agriculture, sa ngayon ay naglalaro sa 35 pesos hanggang 45 pesos ang presyo sa kada kilo ng regular milled rice. 40 pesos hanggang 48 pesos naman ang kada kilo ng well-milled rice, habang 50 pesos hanggang 60 pesos ang kada kilo ng premium rice. Pero pag nag-ikot ka ng palengke, parang wala ka nang makitang line of 4 na presyuhan sa bigas eh.
Mukhang hindi updated yung presyuhan nila. DA. Pagtitiyak ni Assistant Secretary Arnel de Mesa, tagapagsulta ng DA. So hindi nila nakikitang magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng bigas sa bansa. Markado! Iba yung nakikita sa nangyayari sa mga palengke. Ay kapag namalengke kayo, napakamahal ng presyo ng mga bigas natin. Markado! Supply ng bigas sa ilalim ng Benteng Bigas Program ng gobyerno sapat sa kabila ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, may mahigit 500,000 metric tons na bigas ang National Food Authority o NFA na available para rito. Bukod sa bigas, binabantay din anya ng kagawaran ng bentahan ng gulay, lalo't hindi maiwasang maapektuhan ang mga magsasaka sa mataas na presyo ng langis. Sa akin, sapat naman anyang supply ng gulay sa bansa at maganda rin ang produksyon nito. Yung benteng bigas na yan kahapon, dun sa Bahay Compound sa Visayas sa Quezon City, may naging magulo yung pila. Paano? Meron ding mga walk-in, tapos merong mga nagpa-appoint online. Ang problema, yung iba kasi hindi nila alam na merong mga online system na ngayon na pwede kang magpa-schedule. May katwiran din naman dahil paano na yung mga senior citizen o yung mga walang kakayahan din, ang mga mag-internet pa. Diba? So dapat talagang balansehin kung paano yung magiging sistema sa pila sa benteng bigas dahil yung mga kababayan po natin, lahat na ng paraan ginagawa sa pagtitipid. Katulad kahapon dun sa pila sa benteng bigas program dun sa Visayas app, madaling araw pa lang may pila na. Ganon po sila desperado na makakuha ng murang bigas dahil kailangan po nila yan. Markado! Samantala, pag-iinuman sa kalye sa Metro Manila, mahigpit ng ipagbabawal ng Department of Interior and Local Government. Sana magkapangil yung ganito. Oo, na mga polisiya, hindi yung ningas kugun lang tayo. Dahil ito'y matagal naman ang bawal. Ano ginagawa ng mga LGU natin? Di ba, may mga ordinansa pa nga yan? O kahit yung mga local police. Ayon kay DILG Secretary John Vic Rimulya, katuwang ang mga LGU at mga barangay aarestuhin ang mga nakainom na naghahamon o nangunguna sa gulo sa mga komunidad. Kasi pinagmumula ng away, alak. Malaking bahagi niyan. Ipagbabal na rin sa kalye yung paglalakad at pagtambay sa labas ng bahay ng walang damit. Pang-itaas. Mahigpit na ipatutupad ang curfew sa mga minor de edad at papayagan na lamang ang pagkakaraoke ng hanggang alas 10 ng gabi. Dapat dito siguro may mga rumoronda. May mga rumoronda ng mga pulis at may rumoronda rin mula sa barangay. Dahil ang dami, ito yung sa videoke pa lang ang daming nakalulusot dito Siguro naman maririnig nyo yan, lalo kapag malalakas yung mga sound speaker. Mga ayaw magpatulog. Bahagi umuna ito ng Safe Cities Program na lang hikayatin ng mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng ordinansa upang maisulong ang ligtas at mapayapang komunidad. Markado! Malacanang binigyang diin na mabuti ang lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kabila ng mga kumalat na post sa social media. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, maituturing na fake news ang mga kumalat na post sa social media hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Walaan niyang batayan ng mga naturang post lalo't tuloy-tuloy naman na nagtatrabaho ang Pangulo at patuloy na dumadalo sa mga nakalinyang aktibidad para sa kanya. Kapon pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang panunumpa sa pwesto ng mga bagong halal na National Executive Officer ng Vice Mayors League of the Philippines. Markado! Bogo City sa lalawigan naman ng Cebu, niyanig ng magnitude 5.4 na lindol kahapon. Ayon sa Favox, nadala ang epicentro ng lindol sa layong 17 kilometro sa timog silangan ng Bogo City. May lalim itong 10 kilometro at tectonic ang pinagmulan. Naitala ang pinakamataas na intensity 5 sa lungsod ng Bogo at bayan ng Medellin sa Cebu. Wala namang naitalang pinsala ang lindol at wala ring aftershocks. Markado! Tanggap pa tayo ng isang report sa labas ng himpilan. Cable topper arestado sa Kamuning, Quezon City. Nagbabalik, Romel Balasbas. Romel. Arestado ang isang 25 anyos na suspect sa Kamuning, Quezon City dahil sa paglabag umano sa Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. Isinumbong ang suspect sa pamamagitan ng Unified 911 System. Agad na rumesponde ang mga tauhan ng Kamuning Police Station para i-verify ang sitwasyon at nahuli sa akto ang suspect na nasa poste ng kuryente habang nagpuputol at naninira ng copper cables na pagmamayari ng isang telecommunication company. Agad na inutusan ng suspect na bumaba habang dala-dala ang nasa 116 inches na haba ng naputol nitong kable. Nakuha rin mula sa suspect ang hacksaw at plier cutter.
Napag-alaman na ang suspect ay isang street dweller na namamalagi sa ilalim ng EDSA Kamuning Flyover sa Barangay Pinyahan. Samantala, kinumpirma ng isang kinatawan ng telco company na pagmamay-ari ng kumpanya ang mga na-recover na gamit at naghayag na magsasampa umano sila ng formal na reklamo. Ako, si Romel Balasbas ng GMA Super Radio. DZWB dapat totoo. Markado! Salamat Romel Balasbas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Ombudsman Jesus Crispin Remulla inatasan ng House Committee on Justice na humarap sa impeachment proceedings ng komite at isumite ang opisyal na record ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Naglabas ang komite ng subpoena testificandum et duces tecum na may petsang March 31, 2026 at pirmado ni na House Committee on Justice Chairperson Jervy Luisro at House Speaker Faustino D. III. Nakasal sa subpoena na pinapadalo si Ombudsman Remulla sa impeachment proceedings sa April 14, 2026 alas 10 ng umaga sa People's Center ng Batasang Pambansa sa Quezon City. Ipinag-utos din ng Justice Committee kay Remulla na isumite ang certified true copies ng SALN ng Vice Presidente para sa mga taong 2022 hanggang 2025, 2007 hanggang 2013 at 2016 hanggang 2022. Itikaugnay pa rin ang pagtalakay sa dalawang verified impeachment complaints laban kay Duterte. Markado! Office of the Ombudsman tiniyak naman ay bibigay ang hinihingi ng House Committee on Justice na kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi siya harap sa komite matapos na mag-issue ng subpoena ang komite para padaluin siya sa pagdinig. Ibang kawani umano ng Ombudsman ang magdadala ng hinihinging SALN ng Vice Presidente dahil iba ang may hawak ng mga ito at may nalalaman sa mga bagay-bagay na hiningi o tinatalakay sa impeachment proceedings. Markado! At mga reklamong plunder laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Senate President Francis Escudero, inihanda na ng Office of the Ombudsman. Ang kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, posibleng maisampas sa susunod na buwan ng reklamo na may kinalaman sa manumalyang flood control projects, partikular sa proseso ng budget noong 2024 at 2025. Una nang inakusahan ng dalawang personalidad sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na tumanggap ng kickback mula sa mga manumalyang proyekto kontra baha. Sinabi rin ni Remulla na may nakitang elemento ng sabuatan habang may ilang taga-ehekutibo rin ang kasama sa reklamo. Markado! At mga kapuso, dyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Mga kapuso, dito sa DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Antabayanan po susunod na programa Umaga na Balita na. Ang inyong makakasama, si Alan Gatus. Ang oras, 28 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw. Markado sa Super Radio DZWB. Markado!